No? Minsan, si Satanas gusto ka pag-prayin at lalagay niya sa puso mo magyabang ka. At yung prayer na yun, talbog lang mo yun dun sa kisame. Pero ayaw ni Satanas, yung mga nagpe-pray na sila lang talaga. Doon sa kwarto, doon po nagkakaroon ng matinding effect. At yun, hindi na sinasabi, pinagpe-pray kita. Pero gusto rin nun namin malaman yun na pinagpe-pray po kami para pasalamatan namin kayo. Amen? Ang maganda ho rito, pag nagpe-pray ka sikreto, may epekto yan. At lalabas yan. At alam mo namin, pinagpe-pray niyo po ang church na ito. At alam nyo rin, nararamdaman niya sa pamilya ninyo na yung leadership ng church na ito ay nagpe-pray sa inyo. Amen? Palakpakan niya ho natin ang Diyos. Ibig sabihin lang, lahat po tayo ay nagpapanalanginan sa bawat isa. Ang sinasabi lang ho, kung paano ka mag-pray sa loob, dapat ganun ka rin mag-pray sa labas. Effective ganun. Amen? Kaya kung may isang kabataan dito, nag-pray po sa flag ceremony, si Johans po yun eh. Nag-pray po sa nag-pray sa flag ceremony. Ano po nangyari? Napansin ho yung prayer niya ng principal. Sabi niya, ang ibang prayer mo. The rest is history. Pagkatapos po nun, nagkaroon tayo ng Bible study sa loob ng school. At hanggang ngayon na patuloy. Yun po yung legacy ng prayer ng kabataan ito, yung flag ceremony. Eh yung teacher ho pala, pareho sila ng prayer. Hindi sinasa ulo, o hindi kinuha sa isang booklet, nagawa ng iba, at binasa. Yung prayer niya po, impromptu. Ay, nagtaka yung, may power eh. Tapos nag-usap sila. Sabi niya, ganito po kami, sa Heart of Worship po kami. Eh, pwede ba kami mag-Bible study dito sa loob? And the rest is history. Ilang taon na natin ginagawa doon sa loob. Although, before pa nun, meron nang magpupunta mga estudyante dito. Why? Because may power yung prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, napakahalaga po ng motibo. Keep your motives pure. Tingnan niyo po yung bata. Ganyan ho ako ng bata. Papaligo lang ako. Kaya pag mag-pray, iba na, no? Kaya, motibo. When you pray, do not be like the hypocrites. Hypocrites. Paano daw mag-pray yung hypocrites? They love to pray standing in the synagogues. What is synagogues, Brother Ipe? Ano bang ano yan? Luto ba sa itlog yan? Synagogues? Hindi po, yung synagogues ay templo. Amen, templo kung saan sumasamba yung mga Hudyo. So, synagogue, sabi doon, meron doon mga Parisayo. Pharisee, ano po? Kung mag-pray naman talaga naman nakangiti ba yun? No? Talaga namang, pag nag-pray, paririnig pa, Panginoon, salamat na wala akong nagawang kasalanan ngayon. Hindi tulad nitong si Jomar, na maraming ginawang kasalanan. Hindi ka mo pakikinggan. Ako? Pakikinggan mo ako, Panginoon. Hindi po ako. Amen? So, ganun tayo manalangin. They love to pray on the street corners to be seen by... Ano motibo? Iba ho motibo sa panalangin. I pray, wala pong ganun. Mag-pray tayo ay ang motibo natin ay dalisay sa Panginoon namin. I tell you the truth, they have received their reward in what? Oh, nakita tayo, galing mag-pray, oh. Ay, naman ang salita nito sa prayer. Matindi. Yung dito, okay lang, ginigreet namin kayong ganun, okay lang po yun. Pero motive mo naman sa prayer ay sincere. Motive is everything in prayer. Amen? Meron po ako nabasang illustration dun sa computer ko. Yung isa pong asawa ay isa pong babae nagpe-pray sa kanyang asawa. Sabi niya, Panginoon, yung asawa ko naman po, makakilala na sa iyo. At may nagtanong mo sa kanya, bakit mo pinagpe-pray yung asawa mo makakilala na sa Panginoon? Sabi niya, kasi nahihirapan na ako sa kanya. Talaga namang ang hirap makisama sa kanya. Yung kanyang pabago-bago ang mood niya. Sabi ng pastor sa kanya, alam mo kapatid, mali ang motibo mo sa panalangin na yan. Bakit hindi ganito ang gawin mo? Ikaw'y nananalangin sa asawa mo dahil gusto mong makilala niya ang Panginoon. At manuwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Alam mo, gagawin ng Panginoon, sasagutin ka ng Panginoon. Hindi dahil nahihirapan ka na sa asawa mo, kaya gusto mo siya maging Christian. Ang panalangin mo dapat, ito nabasa ko lang ito, hindi ito galing sa akin. Ang panalangin mo dapat ay makakilala siya sa Panginoon upang hindi siya mapunta sa impyerno. Impyerno na nga ang buhay niya rito, may impyerno pa siya. Ay, ibig sabihin lang, siya ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon at maluluwalhati ang Panginoon sa buhay niya. Ano po ang tinuturo ng motibo? Bakit ka nagpe-pray sa isang bagay? Gusto mo lang maalis dun sa sitwasyon na yon o gusto mo maluwalhati ang Diyos sa buhay mo? To give glory to God. Yun po ang tamang pananalangin.
Kaya ako nananalangin ngayon sa aking pangangailangan upang magbigay ng duwalhati sa Diyos. Yun po ang motibo ng panalangin natin dapat. Hindi lang para masagot tayo at yung ating mga pangangailangan ay mapuno. Dapat pagkatapos nun, dahil pupunuin naman talaga ng Panginoon ng Diyos, ang pangangailangan mo ng ating Panginoong Diyos, dahil great power and wonderful result ang prayer mo, dapat that will lead to give glory to God. Amen? Anong motibo mo sa prayer? To give glory. Sabi ni Paul, kaya ako nabubuhay sa mundong ito, is to give glory to God. Whether therefore I eat or drink or whatever I do, I'll do it for the glory of God. So when you pray, do it for the glory of God. Wag lang yung kasi hirap na ako eh. Hindi na maganda sitwasyon ko. Maganda pong panalangin yan. Pero pagkatapos anong talagang goal mo? Maalis ka lang doon? O magbigyan mo ng luwalhati ang Diyos? Dapat po, mabigyan natin ng luwalhati ang ating Diyos. God, sabi ko rito, God only answers, saan po yun? Mali yata yung aking basa. Recognize yata yun. Ito, as the Lord, tuloy po tayo. As the Lord, Jesus points out in this passage, it is a sin to pray insincerely. We like the people, we like the people, the Pharisees, na sinasabi ni Lord Jesus Christ, i-criticize ni Lord, ano sa kanila? Meron po silang guilt of hypocrisy. Self-centeredness in prayer. Self-centered ba yung prayer mo? Yes. Yung kinento ko sa inyo kanina illustration, self-centered mo yun. Gusto mo nakaborn na yung asawa mo kasi hirap na hirap ka na eh. Ayaw mo namang hiwalayan din kasi. Di po ba? Amen? Dahil hindi rin gusto ni Lord John na mag-divorce. Wala nga divorce sa Pilipinas. Nung pinagpe-pray mo siya, kasi hirap na hirap ka na. Bakit pinagpe-pray mo siya para hindi siya mapuntang impyerno? At susunod naman, hindi ka na mahirapan dahil kikilala sa Panginoon yan. Kasi effective ang prayer mo. Amen? So, ang prayer natin dapat hindi, Lord, give me this. Akin to Lord. Akin to Lord. Akin to Lord. Dapat nga ang prayer natin, pray with joy. Diba? Jesus, others, and you. Remember yung tinuro sa atin ni Pastor Jay? Jesus, others, and you. When we pray, you want to have joy in your prayer? Jesus, others, and you. Ilas mo yung huli mo. Pag-pray mo muna yung iba. Sumentro ka sa iba, sa pangangailangan ng iba. Pag may pangangailangan ka, maghanap ka ng tao na merong pangangailangan ng tulad mo. O mas matindi pang pangangailangan, pag-pray mo siya. Pagkatapos ang alam ni Lord. Amen? Effective po yun. Meron kang joy sa puso. Isip mo, mas matindi palang problema dito sa akin. Amen? Ako, sapatos ang wala sa akin. Siya walang paa. Mga ganun po, di ba? You pray for him or her. And the rest, kasi nakasentro ka sa Lord at sa ibang tao, makita mo natin ang resulta ng Panginoon. So yung pagpanalangin po na selfish, sino po nagpe-pray dito pag Panginoon, ang dami kong kailangan talaga yan. Ito po talaga, Lord. So kulang-kulang ng talagang pagpambay ng anak ko, ito po yung Panginoon naman, tulungan mo naman po ako po. Bakit naman po siya nawa po? Amen, siya nawa po ang mangyayari. Siya naman po, pag-pray mo natin yung iba naman. Yun po natin tinuturo rin sa atin ng Panginoon ngayon. Pag nagpe-pray kayo, huwag puro sentro sa sarili niyo. Pag-pray niyo po yung iba. Panalangin niyo po yung church, panalangin niyo po yung bansa natin, panalangin niyo po yung ibang pamilya, panalangin niyo yung kapitbahay niyo, ang tawag sa bahay nila, impyerno. Kasi ang tawag ng tatay sa anak, impaktito, impaktita. Ano po? Ang tawag ng asawa sa kanya, ay demonyo. Impyerno pong pamilya yun. Di ko narinig nyo, ipanalangin nyo. Nakuha niyo po ako. Kung nangyayari sa pamilya mo yun, inahin mo panalangin yun, sunod mo yung pamilya mo. Makita natin yung resulta. Amen? Nakuha niyo po ako? Yeah. Prayer po yan. Yung pinagpe-pray mo yung atmosphere ng iyong paligid. Tinuturo po yan. Amen? Sa panalangin. So, anong purpose mo? In pivotal prayer, I learned na yung purpose mo is to give glory to the Lord. Yung prayer mo, sentro sa Panginoon, sa gusto ng Panginoon, at sa para sa iba, at huli mo yung sarili mo. Makita mo natin sa panalangin ng Panginoong Jesus, laging huli yung sarili. Inuuna niya po ang mga disciples mo. Kapatid, gayahin natin ang Panginoon. Sabi rito, if I had cherished sin in my heart, the Lord will not have listened. But, sabi ng psalmist, the Lord listened to me. Because ang focus ng puso ay ang Panginoon. The Word of God, I have hid in my heart so that I may not sin against the Lord. Amen? Third, recognize the objective